Nag-volleyball siya kasi sabi niya, nasasaktan na daw siya sa bungguan. Kasi grabe yung talaga sa basketball. Ako, gusto ko yung, sisikuhin mo ko. Sisikuhin. Ang lakas din. Malakas yung katawan nito Oo, ganun te. So parang sabi niya, hindi na daw siya, parang hindi niya na daw gusto yung feeling na nabubugbog. Kasi, yung daddy talaga din namin, sobrang very competitive. Kasi, ini-encourage niya kami na sumali sa mga ka-teammate namin ay lalaki. Kasi ang sinasabi niya, kapag kalalaki kasi yung ka-teammate niyo, mas matcha-challenge kayo. Ganyan, na kailangan yung competitiveness nung bilis, nung lakas ng talon, timing sa talon, lahat ganun. Dati naman kasi, nung nagbabasketball ako, taga-rebound ako, yung ate ko yung shooter So, taga-rebound ako, ganyan ako. Tapos, pasa ko na kagad sa kanya, ganun. So, nung time na nag-volleyball siya, volleyball na siya. So, kailangan parang gusto ko siyang sundan. Ganon. So, malaking influence talaga yung daddy nyo sa pagpasok niyo sa sports. Oo, talaga ate. Kasi sumasama kami sa kanya kapag training niya, kung saang team siya. As in, nandun talaga kami, saling kit-kit. Kunyari break nila, mag-shooting kami dun sa gilid. Ganun. Yung sa vision namin ni ate before, parang ang saya naman ng ginagawa ng daddy ko. Tapos, syempre, papasok kami ng either Araneta, Inares, or Cuneta. Yun. Dun yung mga nila daddy before. So, pag pumapasok kami ng Araneta, ang ganda, may pumapalakpak sa kanya. Kapag pumapasok siya, nakaka-score siya. Pero kumbaga, maku-curious ka, kaya siya pumapalakpak. Ganon. Example, maglalakad kami sa mall. Tapos, para magpapapicture sa tatay ko, parang, bakit nagpapapicture to? Daddy namin ito. Dapat sa amin lang. Parang gano'n yung feeling. Doon din kami namulat ng ate na, maganda, nakaka-inspire siya ng ibang tao. Nakikita namin sa daddy namin na masaya siya, na madami siyang nai-inspire na tao, madami na mamotivate. Kasi kapag sinabi na, yung tatay mo, yan kasi yung magaling kaliwete yan eh. Kasi left-handed yung daddy ko. Ewan ko kung madalang lang yung left-handed sa basketball nung time. So, ayun, parang dun siya laging nakikilala. Sinabi kasi ni Coach Kung Fu nun, ang laki pala ng kamay mo. So, parang sabi ko, anong connect naman nun? Parang sabi ko, meron kung malaki yung kamay ko? So, nung pinasok kasi ako ni Coach Kung Fu, hindi naman ako naging spiker kagad. Siyempre, mas hindi ako naging libero. Nakita yun naman yun. Pero, so, pinag-setter niya ako. Parang ang dali lang kasi nung set sa akin before, nung nagsisimula ako. Kasi nga, basketball, so parang pareho siya ng gano'n. So, parang sabi ko, parang masaya to. Kasi before, nung nagsisimula din ako, parang meron sinasabi yung lolo ko kasi. Yung lolo ko kasi, lolo's girl ako. Sinasabi niya, sayang, muntikan ka ng, lagi ka na lang, di ba net? Parang, nahuli ka na naman sa net. Kasi parang lambat yung net, di ba? So, parang, hindi na naman umover yung palo ko, ganyan. So, sabi niya, mag-set ka na lang. Kasi wala talagang chance laging not over yung palo ko nun eh. Since naranasan mo na yung dalawang position, ano ang mas gusto mo? Mag-spiker na lang tayo. Haggard yung setter. Haggard yung setter. Kung ngayon pa tayo mag-change position. Well, true naman. Ang hirap kaya maging setter din talaga. Totoo din. Nadali mo ang team. Tsaka hawakan mo lahat ng ball sa lahat ng rally. Di ba dati setter spiker? Oo. Naging setter spiker ako nung graduate yung ate ko. Pero nung nandyan pa yung ate ko, setter lang ako. So matagal ka naging setter? 2 years din So, bakit hindi mo tinuloy? Kasi ate, nung high school, ang pagkakaalala ko nito Coach Kung Fu, so i-correct mo na lang sa comment section kung mali. Kasi si ate yung ace player talaga namin nung high school. So parang, nung time na nagsiset ako, parang tinatry ko din mag-spike. So doon ako din develop ni Coach Kung Fu at saka ni Coach Ian na, subukan mo din mag-spike para at least marami kang alam na position. Napunta pa ako sa opposite. Tapos minsan nag-o-open ako. Kasi sabi ko, ayoko na open kasi open na yung ate ko eh. So parang kumbaga magkompetensyahan pa kami. So natuwaan naman ako ng opposite hanggang mag-college ako. Nag-open lang talaga ako. Nung may nangyaring yung sa tuhod ni Ate Melena. Alasundini. Doon lang talaga ako nag-transition sa open. Kasi for the longest time, opposite ako. Nandito ako sa opposite lagi. So, ayun. Kasi di ba pag opposite, medyo less risk tayo, guys. Yes! Di ba? Oo.
paano kapag kunyari na yayanig yung receive mo, nawawala? Ano yung iniisip mo ulit? Ayan. Para bumalik Paano siya. kumambak? Tumamba. I-ace ko. Mais na lang ulit. Tara, ilabas na ako ni Coach. Para, Lord, please, tama na. Hindi ko na kaya. Pero pag ganun, ano lang, tataas na lang, ganun. Or, kailangan ko na laksan yung loob ko kasi ayoko na maulit ulit. Yung ganun. Lalo pag mga crucial point. Ayokong masisi. Maisan ako, last one na yung kalaban, no? Yung ganun. So, tataas ko na lang, ganyan. Then, minsan kasi feeling ko, masyado natin ini-aim na Ma-perfect. perfect lahat Oo, ng yun din. basa. Mm. So, minsan kapag nakikita siguro ni Coach na nagsastruggle na kami, Oo. ang lagi lang niya sinasabi, Itaas basta mo na may lang. angat. To lessen the pressure Oo. din. Kasi, iba rin talaga kapag ikaw yung target or paulit-ulit kang naiisa, di ba? Ang hirap din talaga mentally. And yun nga, kapag natapat pa sa araw na talagang wala ka talaga, ang hirap din bumangon. Yes. And sa receive nagsisimula ang lahat. Kaya mo yan. Oo, Nagagawa mo naman. Ang laki na nang in-improve mo sa receive, ha? Uy naman. Yes. Kasi naalala ko talaga nung nagte-training kami ni Ate Gia. Parang siya talaga yung sabi niya, okay lang basta itaas mo lang sa gitna. Kasi syempre, di ba, yung pagka nabuka yung receive, parang manginginig ka. Di ba? Oh, yes. Ganon. Kasi hindi ka na ayoko na pumalo, receive na nga lang ako. Ganun, Yes, di ba? totoo. Pero si Ate Gia kasi yung parang nagbigay din sa akin, hindi, okay lang, itaas mo. Kaya mo yan. Mga ganon na. Kahit saang bola. Kasi tinitraining niya din talaga yung mga out of system. Yung mga game situation. Kaya sabi ko, grabe. Kaya siya yung Gia is cool talaga. Very, very cool. At saka as an open spiker, ikaw rin ang tatanggap ng receive mo. Yes. Kapag Totoo naman pangit yung din. receive mo, Babalik pumalo ka sa'yo. dyan. Alam mo, lalo na sa ni Gia, ano yan eh, pag pang-receive mo, babalik ko sa'yo. Ganyan. Kaya, okay lang. Pumalo ka na loose ball. Ginusto mo yan eh. Since napag-usapan na natin kanina ang family ni Ea, mas lalo pa natin kilalanin siguro kung saan sila nagmula, 'di ba? Taga saan kayo dati? So kami, ni ate, kasi born kami sa Bulacan, Norzagaray. Doon kami talaga lumaki. So doon pa lang din sa Bulacan, nakikipaglaro na din kami sa mga kalye-kalye, as in kaling may court ng basketball. 'Di ba sa atin sa Pilipinas talaga, kahit saan may makita kang court, pwede mo na yan, basta may bola ka din, syempre. Shoot ka na talaga doon, as in. Tapos parang, ang dali lang makayaya. So mga kalaro din namin doon, mga lalaki. Tapos talagang, hindi talaga kami yung parang, ay, sila Ea to, ganyan. Wala talaga. So parang sabi namin, ganun. So talaga balyahan, mas gusto talaga namin yun, ganun. Kasi parang nung bata talaga kami, meron yung curfew. Anong oras na? Ganyan. Pag wala na yung sunlight, uwing babae pa ba yan? Ganun. Ganun na yung tatay ko talaga na parang manginginig ako, yung ate ko, chill lang. Sobrang ang ate chill ko talaga chill lang talaga sa life. Pag nakikita ko, nakakabasa ako ng bash sa kanya. Tapos pag titingnan ko yung ate ko, chill lang talaga siya, guys. Wala Promise, sa lahat ng napagdaanan niya, wala. Chill lang talaga sila. Kaya sabi ko, perfect combination. Kasi since nung bata kami, as in, kunyari, papaluin na kami ni daddy. Siyempre, kunyari, pasaway, anong oras na? Hindi kayo tumapad sa usapan ng uwi, ganyan. Ay, ang ate ko, kunyari, ako for the cry na ako. Sabi ko, kasi ikaw, hindi ka nakinig sa akin. Ganyan. Tapos yung ate ko, okay lang yan. Okay lang yan sa susunod. Huwag kang iiyak. Mga ganun. Takot ka kay ate mo? Before, yes. Oo. Bakit ngayon hindi na? Hindi na ngayon kasi nagbabardagulan na kami ngayon. Kasi parang dati, parang, si ate, ganyan. Pero nung time I think, nung tumanda na, nung college na, mas grabe yung naging bond namin ni ate. Lalo na naglaro kami sa pro together. Mas grabe talaga. Yung tipong, malilate na kami sa call time. Daanan mo naman ako dito sa bahay kasi coding yung kotse. Sabi ko, ayos talaga to siya. Parang school bus driver. Pero wala ka naman nagagawa. Wala kasi choice. syempre, on the way kasi talaga din. Yeah. As in talaga yung tipong, nasan ka na? 5 minutes, nandiyan ako. Kasi minsan talaga siya na lang yung magpapasundor, magpapadaan. Ako pa yung maghihintay. At saka ngayon kasi, magkapit-bahay na lang kami. So, pagka walang ulam sa amin, anong ulam dyan? Ganyan pakain naman. Nakakatipid ako pag nandiyan ng ate ko talaga. So, ayun, mga ganong moments na hindi ko na-imagine before kasi talaga, pag mag-away talaga kami,
to the ground. As in talaga, let's go. Sa bunutan level. Oo, ganun Oo, talaga. as in, hanggang may Tumutunog na buhok ba? pang natitira. Tumutunog ba yung anit mo sa sobrang hila ng Oo, ulo mo? te, Ganon as level, in. no? Pero, sabi ko, ang dami namin pinagdaanan ng ate ko. Pero, sa relationship namin ngayon, parang lahat worth it naman. Kasi, si ate kasi yung basta may umaway sa akin, nandyan talaga siya. As in, gaganyan talaga siya. Lalo na nung bata kami. Oo. As in, kahit sino, aawayin niya talaga. Pagtatanggol ka niya. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon. Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.